Sa video na ito, malalaman mo ang isang gawain tuwing gabi na tahimik na nagbibigay pahinga sa tumatandang mga bato. Isang ugali na halos walang senior ang sinasabihan, pero ayon sa mga eksperto sa kidney, nakakatulong ito para bawasan ang stress sa bato sa gabi, pababain ang sobrang likido sa katawan, at pabagalin ang tahimik na pagkasira ng bato. Kung ikaw ay 50, 60, 70 taong gulang pataas, makinig kang mabuti. Maraming senior ang nag-aakala na biglaan lang nagkakaroon ng problema sa kidney. Hindi totoo yon. Dahan-dahan, tahimik, at kadalasan sa gabi nasisira ang mga bato. At ngayong gabi, nang hindi mo namamalayan, maaaring ginagawa mo mismo ang ugaling pinipilit ang iyong mga bato na magtrabaho kahit dapat silang nagpapahinga. Kung tumama sa iyo ang pahayag na yon, mag-comment ng laya ngayon din. Una, may mahalagang tanong ako. Saan ka nanonood ngayon? Bansa at lungsod. I-type mo sa comments ngayon. Tinutulungan ako nito na malaman kung sino ang pinoprotektahan ko ngayon. Ang channel na ito ay gintong sustansya, at kung mahalaga sa iyo ang kalusugan ng seniors, mag-subscribe ka na at pindutin ang thumbs up. Manatili ka hanggang dulo dahil isang maling gawain sa gabi pwedeng sirain ang lahat ng tama mong ginawa buong araw. Karamihan sa pinsala sa kidney ng seniors ay nangyayari habang tulog. At sa huling bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano bigyan ng tunay na pahinga ang iyong mga bato ngayong gabi, hindi bukas. Narito ang katotohanan ng ayaw marinig ng karamihan. Kung tumatanda na ang iyong mga bato, hindi na sila kasing lakas gaya noon. Hindi sila nagrereklamo. Hindi sila nagbibigay ng malakas na babala. Humihina lang sila tahimik. Maaaring okay ang pakiramdam mo ngayon. Pero ang pinsala sa kidney ay hindi naghihintay ng sakit. Kung nagigising ka sa gabi para umihi. Kung namamaga ang mga paa mo sa gabi. Kung pagod ka pa rin kahit natulog ka. Humihingi ng tulong ang iyong mga bato. Kung alin man dito ay totoo sa iyo, mag-comment ng "That's me". Ipinaliwanag ng mga eksperto sa kidney na ang gabi ang oras kung kailan dapat bumabawi ang mga bato, hindi nagpoproseso ng sobrang likido, asin, at asukal. Pero milyon-milyong seniors ang hindi sinasadyang binibigatan ang kanilang mga bato gabi-gabi. At ito ang pinakanakakatakot. Sa oras na matukoy ng mga doktor ang paghina ng kidney, hanggang 50% ng kidney function ay maaaring nawala na. Wala na. Hindi na maibabalik. Kung nag-aalala ka rito, pindutin ang thumbs up para mas maraming seniors ang makarinig ng mensaheng ito. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang isang gawain sa gabi na labis na nagpapahirap sa bato ng seniors. Kung bakit bihirang ipaliwanag ng mga doktor ang tamang timing kahit napakahalaga nito. At ang simpleng pagwawasto na tumutulong sa mga bato na makapagpahinga habang natutulog ka. Huwag mag-skip. Huwag ipagpalagay na hindi ito para sa iyo. Dahil ang pinsala sa kidney ay hindi humihingi ng permiso. Kung nangangako kang manonood hanggang dulo at poprotektahan ang iyong kalusugan, mag-comment ng "Me I'm staying". Magsimula na tayo. Diretso na tayo sa katotohanan. Ang iyong mga bato sa edad na 60, 70, pataas ay hindi na katulad ng mga bato mo noong 30 ka pa. Hindi ito pananakot. Ito ay biyolohiya. Ayon sa mga eksperto sa kidney, 3 mahalagang pagbabago ang tahimik na nangyayari habang tumatanda tayo. Una, bumababa ang daloy ng dugo papunta sa mga bato. Mas kaunting dugo, mas mabagal ang pagsasala. Ikalawa, unti-unting nababawasan ang bilang ng gumaganang filtering units na tinatawag na nephrons. Kapag nawala ang isang nephron, hindi na ito bumabalik. Ikatlo, humihina ang mga hormone na kumokontrol sa balanse ng likido sa gabi habang tumatanda. Ibig sabihin nito ng isang bagay. Mas mabilis mapagod ang bato ng seniors at mas mabagal makabawi. Kung ngayon mo lang ito nalaman, mag-comment ng "Laita". Ngayon, ito ang hindi napapansin ng karamihan sa seniors. Sa gabi, dinisenyo ang katawan para bumagal ang lahat. Bumababa ang tibok ng puso. Nagbabago ang presyon ng dugo.
Natural na bumabagal ang kidney filtration. Normal ito. At proteksyon ito. Ipinaliwanag ng mga espesyalista na ang gabi ay oras ng pahinga, pag-aayos, at pagbabalanse ng likido ng mga bato. Pero narito ang problema. Karamihan sa seniors ay hindi sinasadyang pinagtatrabaho ng husto ang kanilang mga bato sa gabi. Isipin mo ito. Mabigat na hapunan pagkatapos lumubog ang araw. Maalat na sabaw o processed foods. Malalaking baso ng tubig bago matulog. Matatamis na inumin o dessert sa gabi. Bawat isa nito ay sinasabi sa iyong mga bato. Huwag kang magpahinga. Magtrabaho ka pa. Kung pamilyar ito sa iyo, mag-comment ng I do this. Maging tapat. Ngayon, pakinggan mo itong mabuti. Ang paggising sa gabi para umihi ay hindi lang dahil sa pagtanda ng pantog. Nagbabala ang mga eksperto na ang madalas na pag-ihi sa gabi, lalo na sa seniors, ay kadalasang senyales ng maling timing ng pag-inom ng likido. Sobrang sodium sa gabi. Mga batong hirap mag-regulate ng balanse. Sa tuwing nagigising ka, napuputol ang pag-aayos ng bato. Tumataas ang stress hormones. Nagbabago ang presyon ng dugo. Gabi-gabi. Taon-taon. Ganito nagiging hindi halata pero tuloy-tuloy ang pagkasira ng kidney. Kung nagigising ka para umihi sa gabi, i-comment kung ilang beses, 1, 2, o 3 panandang pandagdag. Ngayon, ito ang emosyonal na bahagi na kailangan mong marinig. Hindi sumisigaw ang mga bato kapag napapagod na sila. Bumulong lang sila. Sa oras na maging malinaw ang mga sintomas, malalim na ang pinsala. Kaya binibigyang diin ng mga nephrologist ang pag-iwas at tamang timing, hindi lang gamot. Kung sang-ayon ka na mas mahalaga ang pag-iwas kaysa gamutan, mag-comment ng laya at pindutin ang thumbs up. At bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung gusto mo ng tapat, malinaw, at senior-focused na health education na hindi laging ipinaliwanag ng mga doktor. Sa susunod na bahagi, ilalantad ko ang eksaktong gawain sa gabi na tahimik na nagpapahirap sa bato ng seniors, at kung bakit ang pagtigil dito lamang ay maaaring magbago ng pakiramdam ng iyong mga bato sa loob ng ilang linggo. Huwag mag-skip. Magpatuloy tayo. Ngayon, makinig kang mabuti. Dito maraming seniors ang hindi komportable dahil ang ugaling ito ay parang normal lang, parang healthy pa nga. Ang ugaling tahimik na sumisira sa bato ng seniors ay ito. Sobrang pagbibigay trabaho sa mga bato sa gabi, kahit biologically nakaprogram ang mga ito na bumagal. Maging malinaw tayo. Hindi ito isang aksyon lang. Isa itong pattern na nangyayari gabi-gabi. At karamihan ng seniors ay ginagawa ito nang hindi alam ang kapalit. Kung ginagawa mo ang alinman sa mga ito sa gabi, hindi nagpapahinga ang iyong mga bato. Pag-inom ng malalaking baso ng tubig pagkatapos ng hapunan. Pagkain ng maalat na pagkain sa gabi. Pagkain ng matatamis na merienda o dessert sa gabi. Pag-inom ng milk tea, juice, soft drinks, o alak bago matulog. Pagkain ng pinakamabigat na pagkain sa hating gabi o gabi. Kung nakita mo ang sarili mo sa listahang ito, mag-comment ng I didn't know ngayon din. Narito ang katotohanang pinagkakasunduan ng mga eksperto sa kidney. Time-sensitive ang mga bato. Sa araw, aktibo, alerto, at mahusay silang magtrabaho. Sa gabi, sadyang bumabagal ang pagsasala. Ang pagbabagong ito ay hindi kahinaan, proteksyon ito. Pero kapag binaha mo ang katawan ng likido, asin, o asukal sa gabi, wala nang choice ang iyong mga bato. Kailangan nilang salain ang sobrang likido. Ibalanse ang sodium. I-regulate ang blood pressure. Kontrolin ang pagtaas ng asukal sa dugo. Habang dapat sana ay nagpapahinga sila. Para itong pagpilit sa isang matandang manggagawa na mag-overtime gabi-gabi, walang pahinga, walang recovery. Kung malinaw sa iyo ang halimbawa na ito, mag-comment ng Maita. Ngayon, makinig kang mabuti. Maraming seniors ang naniniwala. Kapag hindi ako uminom ng tubig sa gabi, masisira ang kidney ko.
Pero iba ang paliwanag ng mga eksperto sa nephrology. Mas nakakasira sa kidney ang maling timing ng pag-inom ng tubig kaysa sa bahagyang uhaw sa gabi. Ang sobrang pag-inom ng tubig sa gabi ay nagpapataas ng pressure sa kidney. Nagpapasimula ng madalas na pag-ihi. Sumisira sa tuloy-tuloy na tulog. Nagpapataas ng blood pressure sa gabi. At ang paulit-ulit na stress tuwing gabi ay humahantong sa pangmatagalang pagkapagod ng bato. Kung nagigising ka sa gabi para umihi at pagod ka pa rin sa umaga, mag-comment ng "That's me." May seryoso akong sasabihin ngayon. Hindi isang masamang gabi ang sumisira sa kidney. Ito ay libu-libong maliliit na overload gabi-gabi. Ang late na sabaw. Ang dagdag na baso ng tubig. Ang matamis na merienda bago matulog. Maliliit na ugali. Malalaking epekto. Kung naniniwala kang mahalaga ang maliliit na ugali, pindutin ang thumbs up ngayon. Madalas nakatuon ang mga doktor sa ano ang kinakain o iniinom. Pero binibigyang diin ng mga eksperto sa kidney ang kailan mo ito ginagawa. At ang gabi ang pinakamadalas na puntong natatalo ang seniors nang hindi nila alam. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung gusto mo ng katotohanang pangkalusugan para sa seniors, hindi minamadali, hindi pinapaganda ang salita. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko kung ano talaga ang nirerekomenda ng mga eksperto sa kidney at kung bakit isang simpleng pagbabago sa gabi ay kayang gawing mas magaan, mas kalmado, at mas hindi stressed ang iyong mga bato. Simula ngayong gabi. Huwag mag-skip. Magpatuloy tayo. Ngayon, makinig kang mabuti. Mahalaga ang bahaging ito dahil hindi ito opinyon. Sa iba't ibang pag-aaral sa nephrology, kidney clinics, at research sa pagtanda, iisa ang sinasabi ng mga eksperto. Kasing halaga ng dami ang timing pagdating sa kidney. Pero karamihan ng seniors ay hindi ito malinaw na nasasabihan. Ipinaliwanag ng mga espesyalista na habang tumatanda tayo, nababawasan ang flexibility ng kidney. Kaya pa rin nilang magtrabaho pero hirap na silang mag-adjust sa biglaang overload, lalo na sa gabi. Kung ngayon mo lang ito naririnig, mag-comment ng like. Narito ang mga paulit-ulit na binibigyang diin ng mga eksperto sa kidney. Una, ang gabi ay low filtration period. Ibig sabihin, biologically nakaprogram ang kidney na bumagal pagkatapos lumubog ang araw. Ikalawa, mas nagiging sensitibo sa asin ang seniors. Ang maalat na hapunan sa gabi ay pinipilit ang kidney na mag-ipon ng likido, tumataas ang pressure sa loob. Ikatlo, humihina ang fluid regulation habang tumatanda. Kaya ang sobrang likido sa gabi ay hindi basta na ilalabas, umiikot lang buong gabi, binibigatan ang kidney. Nagbabala ang mga nephrologist na ang paulit-ulit na overload sa gabi ay humahantong sa chronic kidney fatigue. Mahinang control sa blood pressure. Mas madalas na pag-ihi sa gabi. Mas mabilis na paghina ng kidney efficiency. Kung nasabihan ka na borderline ang resulta ng labs mo, madalas ito ang dahilan. Kung sang-ayon ka na dapat mas malinaw itong ipaliwanag ng mga doktor, pindutin ang thumbs up ngayon. Ngayon, narito ang hindi komportableng katotohanan. Maraming doktor ang nakatuon sa gamot at numero. Pero ang mga eksperto sa kidney na araw-araw humaharap sa matatandang pasyente ay alam ito. Ang lifestyle timing ang nagtatakda kung gaano kabilis tumatanda ang kidney. Pwede kang kumain ng healthy. Pwede kang uminom ng sapat na tubig. Pero kung maling oras, magdurusa pa rin ang kidney. Ito ang dahilan kung bakit may seniors na nagsasabing, ginagawa ko naman ang lahat ng tama, pero pagod pa rin ako at nagigising sa gabi. Hindi ano ang ginagawa mo, kundi kailan. Kung malinaw sa iyo ang pahayag na iyon, mag-comment ng timing matters. Isa pang puntong pinagkakasunduan ng mga eksperto. Pinakamalalim ang recovery ng kidney kapag tuloy-tuloy ang tulog. Sa tuwing nagigising ka para umihi, humihinto ang pag-aayos ng kidney. Tumataas ang stress hormones. Nagbabago ang blood pressure. Sa paglipas ng mga taon, pinapabilis nito ang paghina ng kidney.
Kung nagigising ka sa gabi at hirap ka nang makatulog muli, mag-comment ng layas ng tapat. Maging malinaw tayo. Ang pinsala sa kidney ng seniors ay bihirang biglaan. Ito ay mabagal, tahimik, at paulit-ulit na gawain ng sanhi. Kaya binibigyang diin ng mga eksperto ang gawi sa gabi higit kaysa umaga para sa mga matatanda. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung gusto mo ng edukasyong pangkalusugan na may basihan sa eksperto, ipinaliwanag sa simple at malinaw na paraan para sa seniors. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko ang eksaktong ugaling nirerekomenda ng mga eksperto sa kidney, ang isang pagbabago sa gabi na nagbibigay ng pahinga sa mga batong matagal nang humihingi ng tulong. Huwag mo itong laktawan. Ngayon, narito na tayo sa solusyon. Hindi ito gamot. Hindi ito supplement. Hindi ito mahal na gamutan. Isa itong ugali. Ang gawi sa gabi na nagbibigay ng pahinga sa bato ng seniors ay ito. Sadyang bawasan ang trabaho ng kidney pagkatapos lumubog ang araw. Iyon lang. Madaling sabihin. Nakakabago ng buhay kapag tuloy-tuloy na ginagawa. Kung nanonood ka pa rin, mag-comment ng I'm listening. Narito ang talagang nirerekomenda ng mga eksperto sa kidney para sa seniors. Una, unahin ang pag-inom ng tubig sa araw. Inumin ang karamihan ng tubig mula umaga hanggang hapon. Pagdating ng gabi, dapat nagpapabagal na ang kidney, hindi humahabol. Kung ngayon mo lang nalaman na mahalaga ang timing ng hydration, mag-comment ng laya. Ikalawa, gawing magaan ang hapunan. Ang pinakamabigat na pagkain ay hindi dapat sa gabi. Ang mabigat na hapunan ay pinipilit ang kidney na mag-manage ng sodium, mag-regulate ng blood pressure, magproseso ng metabolic waste. Habang dapat sana ay nagpapahinga na sila. Kung huli ka kung kumain ng hapunan, mag-comment ng that's me. Ikatlo, bawasan ang asin at asukal pagkatapos lumubog ang araw. Nagbabala ang mga eksperto na ang asin at asukal sa gabi ay nagkakandado ng likido sa katawan, nagpapataas ng pressure sa kidney, nagpapasimula ng pag-ihi sa gabi. Ito ang dahilan kung bakit ang mga sabaw, processed foods, at dessert ay lalo pang nakakasama sa seniors kapag gabi. Kung nagulat ka rito, pindutin ang thumbs up ngayon. Ika-4, higop lang, huwag lagok pagkatapos ng hapunan. Kung nauuhaw ka, maliit na higop lang, hindi buong baso. Kadalasan, ang uhaw sa gabi ay gawi lang, hindi tunay na dehydration. Kung handa kang subukan ang paghigop imbes na paglagok ngayong gabi, mag-comment ng I'll clarify. Ngayon, pakinggan mo itong mabuti. Hindi ito tungkol sa pagdadamot sa sarili. Ito ay tungkol sa paggalang sa natural na ritmo ng katawan. Binibigyang diin ng mga eksperto sa kidney na ang seniors na binabawasan ang trabaho ng kidney sa gabi ay madalas makaranas ng mas kaunting pagbangon para umihi, mas mahimbing na tulog, mas kaunting pagod sa umaga, mas stable na blood pressure. Hindi dahil biglang gumaling ang kidney, kundi dahil sa wakas, nakapagpahinga sila. Kung gusto mong makapagpahinga ang iyong kidney ngayong gabi, mag-comment ng laya. Mas mahalaga ang consistency kaysa perfection. Hindi mo kailangang maging extreme. Kailangan mo lang maging intentional. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung gusto mo ng praktikal, may basihang eksperto na mga gawi para protektahan ang kalusugan ng seniors, walang kalituhan. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung bakit gumagana ang ugaling ito sa loob ng katawan, at kung bakit minamaliit kahit ng mga doktor ang lakas ng pahinga ng kidney sa gabi. Huwag mag-skip. Ngayon, ipapaliwanag ko kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan mo sa simpleng paraan. Dahil kapag naintindihan mo ang dahilan, nagiging hindi na pwedeng ipagpaliban ang ugaling ito. Ang katawan ay may mga natural na ritmo. Magkaiba ang araw at gabi. Ipinaliwanag ng mga eksperto sa kidney na pagkatapos lumubog ang araw, pumapasok ang katawan sa conservation mode. Narito ang mga pagbabagong nangyayari biologically.
Una, tumataas ang isang hormone na tinatawag na antidiuretic hormone sa gabi. Ang trabaho nito ay tulungan ang katawan na mag-ipon ng tubig para makatulog ka ng hindi palaging umihi. Habang tumatanda tayo, humihina ang pagiging maasahan ng hormone na ito. Kung bago sa iyo ang impormasyong ito, mag-comment ng laya. Ikalawa, natural na bumabagal ang kidney filtration sa gabi. Hindi ito pagkasira, ito ay disenyo. Ang mas mabagal na filtration ay nangangahulugang mas kaunting waste ang pinoproseso. Mas kaunting galaw ng likido. Mas maraming pagkakataon para sa pag-aayos. Pero kapag binibigatan mo ang katawan ng likido o asin sa gabi, pinipilit mong baliwalain ng kidney ang sistemang ito. Dito nagsisimula ang biological conflict. Kung malinaw na sa iyo ito ngayon, mag-comment ng "Now I get it." Ikatlo, ang blood pressure ay may natural na pattern sa araw at gabi. Sa maayos na tulog, bumababa ang blood pressure sa gabi. Pero ang sobrang likido at asin sa gabi ay maaaring pumigil sa pagbaba na ito. Magpataas ng pressure sa gabi. Magpahirap sa mga blood vessel ng kidney. Nagbabala ang mga nephrologist na ang paulit-ulit na pagkawala ng pagbaba ng blood pressure sa gabi ay pinapabilis ang paghina ng kidney. Kung nasabihan kang mahirap kontrolin ang blood pressure mo, mag-comment ng "Laya" kung posibleng ito ang paliwanag. Ngayon, ito ang makapangyarihang bahagi. Kapag binawasan mo ang trabaho ng kidney pagkatapos lumubog ang araw, nagiging stable ang hormones. Sumasabay ang filtration sa natural na ritmo ng katawan. Pumapasok ang kidney sa tunay na recovery mode. Ito ang dahilan kung bakit maraming seniors ang nagsasabing, "Hindi ko na malayan kung gaano kapagod ang katawan ko hanggang sa tuluyan itong nakapagpahinga." Hindi ito imahinasyon. Ito ay biyolohiyang nagbabalik sa tamang ayos. Maging malinaw tayo. Hindi nito muling binubuo ang kidney na nasira na. Pero ayon sa mga eksperto, pinapabagal nito ang paghina, pinoprotektahan ang natitirang function, at pinapabuti ang kalidad ng buhay. At ang pagpapabagal ng paghina ang pinakamahalaga. Kung sang-ayon ka na mahalagang protektahan ang natitira, pindutin ang thumbs up ngayon. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung gusto mo ng agham na ipinaliwanag ng malinaw, walang pananakot, walang kalituhan, at isinasaalang-alang ang seniors. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang pag-ihi sa gabi at pagkapagod ng kidney, at kung bakit ang paggising sa gabi ay madalas tahimik na pulang babala mula sa iyong mga bato. Manatili ka sa akin. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na maraming seniors ang tinatanggap na normal, pero hindi dapat. Ang paggising sa gabi para umihi. Maging malinaw tayo. Karaniwan ito pero hindi ito ligtas. Ipinaliwanag ng mga eksperto sa kidney na ang pag-ihi sa gabi, lalo na sa seniors, ay kadalasang palatandaan ng pagkapagod ng kidney, hindi lang mahina ang pantog. Kung nagigising ka sa gabi para umihi, i-comment kung ilang beses, 1, 2, o 3 panandang pandagdag. Narito ang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Kapag nabibigatan ang kidney sa gabi, naiipon ang likido. Nagbabago ang balanse ng sodium. Nalilito ang mga hormonal signals. Kaya imbes na ilabas ang likido sa araw, sa gabi ito inilalabas ng katawan. At bawat pagpunta mo sa banyo ay mas may epekto kaysa sa iniisip mo. Sa tuwing nagigising ka, napupuputol ang malalim na tulog. Humihinto ang pag-aayos ng kidney. Tumataas ang stress hormones. Pansamantalang tumataas ang blood pressure. Gabi-gabi. Kung pagod ka pa rin sa umaga kahit natulog ka, mag-comment ng "That's me." Binibigyang diin ng mga nephrologist na ang tuloy-tuloy na tulog ay napakahalaga para sa pag-recover ng kidney. Ang putol-putol na tulog ay pinapabilis ang pagtanda ng kidney. Pinapalala ang problema sa blood pressure. Pinapataas ang panganib ng pagkahulog ng seniors. Pinapahina ang immune system. Hindi lang ito abala. Ito ay stress sa buong katawan. Ngayon, may sasabihin akong emosyonal at tapat.
Maraming seniors ang sinisisi ang sarili nila. Ganito talaga kapag tumatanda. Hindi. Ang katawan mo ay tumutugon sa overload, hindi sumusuko. Kung naniniwala ka na ang pagtanda ay hindi dapat katumbas ng paghihirap, mag-comment ng Laya. Narito ang nakaka-encourage na bahagi. Napapansin ng mga eksperto sa kidney na kapag binabawasan ng seniors ang trabaho ng kidney sa gabi, madalas bumababa ang pag-ihi sa gabi. Mas humihimbing ang tulog. Mas tumataas ang energy sa umaga. Hindi biglaan pero tuloy-tuloy. Gusto ring matulog ng iyong mga bato tulad mo. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung gusto mo ng mga solusyong nirerespeto ang tumatandang katawan, hindi binabaliwala. Sa susunod na bahagi, wawasakin natin ang mga mapanganib na mito na nagpapanatili sa seniors sa mga gawin na tahimik na sumisira sa kanilang mga bato. Huwag laktawan ang bahaging ito. Ngayon, napakahalaga ng kabanatang ito. Dahil maraming seniors ang hindi sinasadyang sinisira ang kanilang kidney, sumusunod lang sila sa mga mitong hindi nila kailanman natutunang questionin. Ilantad natin ang mga ito ng malinaw. Mito #1, mas maraming tubig, mas mabuti. Ang mitong ito ay nakasira ng mas maraming kidney ng seniors kaysa sa inaakala ng karamihan. Napakalinaw ng mga eksperto sa kidney. Mahalaga ang hydration, pero ang maling timing ay nagdudulot ng stress. Ang pag-inom ng maraming tubig sa gabi ay pinipilit ang kidney na baliwalain ang rest mode. Nagpapasimula ng pag-ihi sa gabi. Sumisira sa kidney repair. Ang sobrang tubig ay hindi proteksyon kung mali ang oras. Kung naniwala ka noon na mabuti sa kidney ang maraming tubig sa gabi, mag-comment ng I believe this. Mito #2, normal lang ang pag-ihi sa gabi kapag tumatanda. Ang paniniwalang ito ang nagpapatahimik sa maraming seniors. Nagbabago ang katawan habang tumatanda pero nagbabala ang mga eksperto. Ang madalas na pag-ihi sa gabi ay kadalasang senyales ng overload, hindi edad lang. Ang pagwawalang bahala rito ay nagpapahintulot na lumala ang pagkapagod ng kidney. Magulo ang blood pressure. Maipon ang kakulangan sa tulog. Kung nasabihan ka na, tanggapin mo na lang. Mag-comment ng Laya. Mito #3, ang asin ay blood pressure lang ang naapektuhan, hindi kidney. Mapanganib na kulang ang paniniwalang ito. Ipinaliwanag ng mga espesyalista. Direktang kinokontrol ng sodium ang pag-ipon ng likido. Ang sobrang asin ay nagpapataas ng pressure sa kidney. Lalong delikado ang asin sa gabi para sa seniors. Pinagtatrabaho ng husto ng asin ang kidney buong gabi para itama ang imbalance. Kung kumakain ka ng maalat sa hapunan, mag-comment ng I didn't realize this. Mito #4, kung normal ang tests ko, okay ang kidneys ko. Isa ito sa pinakamapaglinlang na paniniwala. Kinumpirma ng mga eksperto sa kidney. Madalas nananatiling normal ang lab results hanggang malaki na ang pinsala. Tahimik na nagko-compensate ang kidney hanggang hindi na nila kaya. Kaya napakahalaga ng prevention bago pa magbago ang mga numero. Kung ito ay nakakaalarma sa iyo, pindutin ang thumbs up ngayon. Mito #5, ang healthy foods ay ligtas kahit anong oras. Kahit ang healthy na pagkain ay pwedeng mag-stress sa kidney kung kinain sa gabi. Ang prutas, sabaw, milk-based na inumin at kahit herbal tea ay nagdaragdag ng fluid load. Nagpapataas ng filtration demand. Sumisira sa balanse sa gabi. Mas mahalaga ang timing kaysa intensyon. Kung nagmemeryenda ka sa gabi na akala mo ay harmless, mag-comment ng layas ng tapat. Ngayon, pakinggan mo ito. Hindi seniors ang gumawa ng mga mitong ito. Naipasa lang sila ng walang paliwanag. Pero ngayon, mas alam mo na. Nagkakasundo ang mga eksperto sa kidney. Kapag naitama ang paniniwala, naitatama ang kilos, at ang kilos ang nagpoprotekta sa kidney. Bago tayo pumunta sa huling kabanata,
Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung mas pinahahalagahan mo ang katotohanan kaysa tradisyon pagdating sa kalusugan ng seniors. Sa susunod at huling bahagi, ipapakita ko kung paano eksaktong isasabuhay ang lahat ng natutunan mo simula ngayong gabi, at kung bakit ang maliit pero tuloy-tuloy na pagbabago ay laging mas malakas kaysa takot. Manatili ka sa akin.